Martin po ulit. Subukan natin take 2 ng live. Medyo galante tayo ngayon. Nanalo tayo sa bid. Ito yung ngiting tagumpay. So hindi pa panalo yan eh. Pero mag-live muna ako. Explain natin sa mga manonood. Sabi ko mag-vlog ako sa live opening pero kabado ako. So kaya na ako mag-live. Ilan ng viewers natin? Mamimigay tayo ngayon sa sa manonood dito, medyo happy mood tayo, galante tayo. Gusto din natin makatulong. 20 winners ng 100 pesos. Like and share nyo lang to. Tapos magtanong kayo ng kahit ano sa akin tungkol sa bidding. Magsasalita lang ako, papanoodin ko yung mga comments. Like and share na lang. Sheila, titingnan natin. Si Sheila yung isa sa admin natin sa Tangere. Kukunin ni Sheila yung mga winners natin. So meron tayong 20 winners ng 100 pesos sa mag-like and share sa video na to. Medyo happy tayo eh. Ito, samahan nyo ako ng lunch. Huwag muna kayo. Mamimigay tayo load ngayon. 20 winners ng 100 pesos. Shoutout sa iyo, Miss Marites Bofil. Tanong nyo ako kahit ano tungkol sa government bidding. Hindi lang halata, pero government contractor ako eh. Sanay tayo dyan sa mga government bidding. Pero hindi tayo diskaya level. Saka wala naman tayong ginagawang illegal. So, kaya nga sasabihin ko ngayon sa inyo, sekreto ng government bidding. So, igagawan din natin to ng TikTok video paano tumatakbo tong government bidding. So, kanina may bid sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya, focus group discussion ang tawag sa kanya, FGD. Nagko-focus group discussion din kami sa Tangere. Ito yung qualitative study na tinatawag. Hindi lang kami survey na face-to-face online. Meron din kaming mga focus group discussion, whether face-to-face po yan o kaya online. Sa BSP, nagka-project po sila, may bid amount na tinatawag. Yung po yung tinatawag na ABC. ABC po ang tawag dyan. Ito po yung approved budget of the contract. Ang budget of the contract na ABC natin, 5,024,000. So may proseso yan bago manalo. Kami, ang tinatawag sa amin ngayon ay lowest calculated bidder, kaya masaya ako. Pero sabi nga ni Kobe Bryant, idol natin, job's not done. Kasi pagkatapos ito, meron pang tinatawag na post-qualification requirements. Dito sa BSP, 3 beses na ako na lowest calculated bidder, 3 beses na din ako na nalungkot. Kasi hindi kami pumasa sa post-qualification. Hindi ko alam bakit. Medyo may mga technicalities. Saka natin pag-usapan yan. Pero we're hoping, magpasa pa din kami ng post-qualification requirements namin sa Webes. Kung makakapasa po kami dito, amin na po officially awarded ang project. Ganito yan eh. Ganito yan sa bid. So like and share lang ha. Like and share nyo lang po ito. Kukuha tayo 20 winners ng 100 pesos. Ito ha, ulitin ko. Hindi ako mukhang contractor, pero contractor tayo. Na mga surveys ng gobyerno. Hindi lang sa BSP, we help the DTI, Department of Trade and Industry, the Film Development Council, CCP, ano pa ba? Dangerous Drugs Board, nakalimutan ko kayo. DDB, nag-survey din kami dyan. So ikikwento ko sa inyo, ito ay isi-share ko, paano ba gumagana ang mga public bidding? Kasi by default naman talaga, ayon sa batas, ang mga bidding po sa gobyerno, dapat nga public. Kaya nga, shoutout sa inyo, Secretary Vince Dizon ng DPWH, dapat nga naka-live sa Facebook para makita ng tao mga bidding. Lalo na ngayon, mainit ang issue sa DPWH. So ayun, di ba? Ngiting, panalo tayo. Ngayon, panalo tayo. Pero hindi natin alam sa Webes. Kasi may post-qualification pa. So, kukwento ko paano gumagana yung bidding ngayon. So, ang deadline ng bid kanina, 8:30. Nagpasa kami kahapon. So, yan, pasok kami. Yan ang unang titignan. Kailangan on time. Kami po, may mga 2 heartache na kami dito eh. Mga na-late ng 5 minutes. Masakit yung na-late ng 1 minuto sa bid. May mga government talaga na mahigpit sa bid submission. So, yan, nakapagpasa naman. May tinatawag na bago mag-bid, may tinatawag po na pre-bid. Dito sa pre-bid na to, may mga interested na sumali, pwede kayo magtanong. So dito po sa pre-bid na to, shoutout sa mga nag-pre-bid, may 5 po na sumali, may mga ibang survey organizations. Pero, ang nagpasa lang po ng bid, 2. Ako, Acquisition Apps Incorporated, at Tangere po yan. Nagpasa po kami. Yung 3, ang yabang. Ang yabang, sorry, shoutout sa inyo. Yabang yung iba dyan, nakita ko na in person, pinagtawanan ako eh. Pero, hindi pala sila qualified. Pakiyabang, yung iba dyan, pinagtatawanan ako in person, tumitingin sa akin, alam mo yung titingin ka, tapos sa tawa. So ngayon, sino hindi qualified? Ayan, ako po si Boss Martin sa Tangere. Isa kami sa qualified bidders ngayon. So 2 folder po ang ipapasa. Yung technical proposal at financial proposal. So sa technical proposal, nandyan lahat yung mga requirements. Pag-usapan natin yan. Bago po buksan ng financial proposal, kailangan pasado ka muna sa technical proposal.
So dito sa technical proposal na to, may mga requirements yan. Ang unang titingnan, yung tinatawag na PhilJEPS Platinum Certificate. Nandun yung mayor's permit nyo, nandun yung, sa amin po, since corporation kami, SEC certificate. Nandun din po yung mga tax clearance. Kaya nga po, yung mga isa sa panukala ko na mabuti nakinig po ang DSWD, and ang under po ng ano po ito kundi po nagkakamali, the Department of Budget and Management, yung PhilJEPS. Ang unang panukala dyan, isuspend yung mga DSWD contractors na may mga ghost project, gaya ni Sara Diskaya. Ang dali lang naman nilang isuspend Di ba? Suspend yung PhilJEPS Platinum Certificate. Pag ganun, hindi ka na makakabid. Dapat lahat namang kumpanya na yan, suspended ka agad yan So mag-send ka ng PhilJEPS Platinum Certificate. Pangalawang isisend mo sa technical document. Second na isisend mo po ay tinatawag na Statement of Largest Completed Contract. Kasi kailangan patunayan mo sa pinagbibidan mo na agency, dito po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan patunayan mo na ang ibibid mo na project, nagawa mo na dati. May nagawa ka na equivalent sa amount na to, dito po sa BSP, kalahati. Kung ang bid natin, ang bid amount budget, 5 million, dapat may project ka na 2.5 million ang halaga or more. Nagpasa ako project 3.5 million. Pasok ako. Kailangan ipakita mo yung mga tinatawag na mga proof of documentation na natapos mo siya. Yun po yung mga yung contract, yun po yung official receipt. Kaya po kung titingnan nyo sa mga DSWD project ngayon, tingnan natin yung iba matalino yung mga engineer sa DSWD project kasi may mga DSWD project, yung iba bilyones ang halaga. Merong ngayon, yung mga kapartner nila na contractors, medyo mainit ang mata ng gobyerno. Anong ginawa nila? Hinati nila sa multiple projects. Halimbawa, 1 billion yung project. Hinati nila sa tigwa 100 million pesos, 10 1 million. Kasi doon sa 1 billion, hindi qualified doon yung mga bagong partner nila. Kasi ngayon nga, sina Sara Diskaya, yung mga allegedly under kay Congressman Saldico, nakamainit sa gobyerno. So, ang ginawa nila, naghanap sila ng bagong partner. Hinati-hati nila. Nakita yon, matalino si Secretary Vince Dizon. Nakita niya, hinati nyo? Hindi pwede yan. Meron tayo tinatawag na single largest completed contract documentation. Kaya nga po, yun nagiging problem na hindi makapasok, yun yung bakod na tinatawag, hindi makapasok ang ibang contractor sa mga malalaking gobyerno na kontrata, gaya sa DSWD. Dito sa BSP, may mga malalaki din po dyan na kontrata. Shoutout sa inyo from Tawi-Tawi, si Miss Judy Lintilka. Diyan sa BSP, may malalaki din dyan. Pero babalik tayo sa DSWD. Dahil dyan sa bakod ng SLCC ay hindi nakapasok ang mga ang mga bagong contractors. Kasi halimbawa, kailangan may project ka na natapos na ang bid mo 20 billion. Kailangan meron kang project na 10 billion pesos. Hindi nakapasok yung mga ibang kumpanya dyan. Ang nakapasok lang dyan, sina Sara Diskaya. Kaya paulit-ulit So yung iba, nung sina Sara Diskaya, yung mga kumpanya nila, na-ban ng DSWD, na-ban ng Department of Budget and Management, na-ban ng Department of Trade and Industry. Wala kami doon Yung tinatawag na PICAB, pang contractors lang yan. Wala kaming PICAB sa survey. Since na-ban sila, ginawa ng mga DSWD, ulitin ko, shoutout sa iyo, Mayor Secretary Vince Dizon, na ayos mo to. Yung mga chop-chop project, kinancel ng Secretary Vince Dizon. Kasi nga, naghanap ng bagong contractors yung mga DSWD So, natapos tayo sa SLCC. Pangalawa, kailangan mo ipakita yung mga list of completed projects or at list of ongoing projects sa gobyerno at private. Madami tayo niyan. Pinakita natin. Meron ding mga projects po na under may kontrata kami sa mga kliyente po namin na non-disclosure agreement. Ililista din po namin yan. Tapos ilalagay next, ang tinatawag na papakita namin yung aming tinatawag na bid securing declaration. Ito, isa pa to na matalino talaga si Secretary Vince Dizon. Hindi naman, shoutout sa inyo, Secretary Vince Dizon. Dito po, sa bid securing declaration, papakita mo na kapag hindi mo natapos ang project, babayadan mo to. Kaya may habol ang gobyerno kina Sara Diskaya. Kasi yung mga project, ghost project, hindi natapos yan Sorry, DSWD ako, DSWD. DPWH, sorry naman. Sorry, Secretary Rex Gatchalian. Shoutout, love you, Secretary. So, DPWH, Vince Dizon. So, yan. So, ngayon, sa DPWH, merong tinatawag na Big Securing Declaration. May habols ang DPWH dito. DSWD ako, DSWD. May bid ako dyan. Lalaban tayo sa DSWD. So, sa DPWH,
yan, kay Secretary Vince Dizon, may habol tayo kasi may bid securing declaration. Nangako ang mga suppliers na kapag hindi natapos sa mga contractors ang government project nila, babayadan nilang gobyerno. Pirmado yan, notarized yan. So notarized, dapat ang notary public mo talagang legit lawyer. So may legit lawyer kami, shout out sa mga lawyers po namin na pumipirma po niyan. Nakalagay din dyan, authority of signatory. Ako bilang requirement number 5 to, bilang CEO ng company, ako pong authorized signatory. Notarized po yan ng aming corporate secretary. 5. Pang-5 na yan. Pang-6 na isasabit mo yung curriculum vitae or resume ng mga empleyado nyo or mga gagawa ng project. Meron din kami niyan. Kapag pasado ka na dyan, titingnan nila yung tinatawag na Omnibus Sworn Statement. Nakalagay na, ito mahalaga to, Omnibus Sworn Statement. Number 7, requirements, OSS, Omnibus Sworn Statement. Nakalagay dito na bilang contractor, wala kang kamag-anak sa ahensya ng gobyerno na to. Okay, baka wala kang kamag-anak sina Sara Diskaya sa DPWH. Pero nakalagay din doon, may statement doon na hindi sila naglalagay sa kahit sino sa DPWH. Ito, hindi pa naman to napapatunayan, pero allegedly, may mga contact sina Sara Diskaya sa DPWH. Hindi pa napapatunayan yan. Pero pwedeng may habol yan. Doon pa lang Kasi under oath sila, notarize ang Omnibus Sworn Statement. Doon pa lang, may habol ng gobyerno. Pwede makulong kagad sa paglabag sa sa Omnibus Sworn Statement yung mga ghost contractor ng ghost project sa DPWH, di ba? Labag ka agad yun, pwede sila, di ba? So number 7, then number 8 requirements, papakita mo dyan yung financial capacity ng kumpanya. Qualified naman kami, hindi lang mukhang successful ang company namin, pinagtatawa na kami ng ibang survey firm, pero successful kami, mas malaki kami sa inyo. So yun po, tapos papalagay nyo yung audited financial statement. Yun. Pagpasado na, so kaming dalawa nung lumaban dito sa BSP project na to, dalawa kami pasado. Doon lang bubuksan yung financial proposal. Unang binuksan yung sa amin, binuksan na. Dito kabado ako, hindi ako napag-live kanina So nung binuksan yung financial proposal namin, 5 million na bid, titingnan, dapat may pirma bawat page. Nagkamali na ako dito sa TESDA. Natuto na ako. Hindi ko na pirmahan yung proposal ko dati sa TESDA. Pero dito sa BSP, lahat pirmado per page. So, ang bid amount, ang budget, 5,024,000. Nagbid ako, idol ko si Kobe Bryant, 3,888,888. Binuksan yung bid ng kalaban. Ang bid ng kalaban, umabot sa almost 4.8 million. Tinitingnan dito, lowest calculated bidder. So, ang lowest calculated bidder natin, kami po sa Tangheren, lowest calculated bidder. So ngayon, papasok na kami sa next stage. Ito po yung tinatawag na post-qualification. Hindi pa tapos ang laban Sa post-qualification, gaya ng sabi ko kanina, 3 beses na ako nabigo. Pero lalaban pa din ako. Post-qualification, sana pasado na kami ngayon. Present lang naman namin yung mga documents, reviewin ng back secretariat and users yung documents. Normally, umabot ng 1 buwan yan. Pag umabot ng, mag-report ako. Pag umabot na mahigit 1 buwan ang review ng post-qualification documents, kabahan ka na. Siguro sa DPWH nung panahon ni Sara Diskaya, ang bilis lang, di ba? Pagkapasa ng requirements, kapag kasubmit ni Diskaya, the following week, meron ng notice to proceed, notice of award. Yun kasi process manalo ka sa bid, lowest calculated bidder, post-qualification, doon ka lang bibigyan ng notice to proceed, notice of award. Lalaban ako. Kung may nakita kong irregularities, kaya ako ginawa tong vlog na to Pag umabot na mahigit 1 buwan ang review ng post-qualification documents, kakabahan na ako. Yan Kaya ako ginawa tong vlog na to para documented din Kapag umabot na mahigit 1 buwan, re-reviewin lang yung documents namin, kabahan ka na. Bilang contractor na walang kapit, walang backer, gaya ni Diskaya, kabahan ka na pag umabot ng 1 buwan. Ganun lang ang sasabihin ko. Pero ngayon, lalaban kami. Lalaban kami dito. Mag-submit ako ng post-qualification document sa Webes. Ginawa ko to para ma-document. Mag-report ako after 1 month kung pasado kami or hindi. Ngayon po, meron tayong 200 winners. 200. Ang dami. Hindi pa kami panalo. 20 winners ng 100 pesos sa mag-like and share nito. Sana may natutunan kayo sa mga government biddings. Laban tayo. Dapat open talaga. Nagulat nga ako, hindi naka-live sa Facebook ang opening ng bid ng BSP.
Pero dapat open sa public eh. Sinasabi ko ngayon sa inyo to, kasi lahat naman talaga ng government biddings, dapat public knowledge. Kita ng publiko yan, dapat kita ng tao. So again, maganda ang ginawa ni DPWH Secretary, DSWD on DSWD, DPWH Secretary Vince Dizon na live na ang opening ng mga bids. Dito po, hindi pa live, pero binablog ko. Binablog ko ngayon ng resulta. Kami ang lowest calculated bidder. Sa mga mayayabang na survey firms na sumali, na pinagtatawanan kami dati, kilala ko kayo, pinagtatawanan nyo ako sa COMELEC, shoutout sa inyo, hindi kayo qualified, kami ang lowest calculated bidder. Bye-bye po!